Okay, uuwi. Kakahatid kay Mrs. Hanggang alas 9, pero medyo mainit. Ano tayo? Riding tips sa init. Unang-una, tubig. Kasi dapat well hydrated. Hindi dapat hindi ka dehydrated. So meaning walang hangover. Kasi nag-inom ka ng gabi, kinabukasan may ride, tapos mainit, hindi pa nagsisimula yung ride nyo, dehydrated ka na. So kailangan hindi lang dapat nagtubig ng tubig pa habang nagra-ride. Dapat a day before ready ka na, parang may reserba ka na ng tubig sa katawan mo. Kaya kung may hangover, okay lang din naman. Inom na lang ng Gatorade, yung mga gano'n, mga Pocari Sweat. May mga pang rehydrate. Kadalasan sports drink eh. Ano nga yung sa bata? Electrolytes pa yun. Basta yung pambata. Kasi yung pinaka main reason de-dehydrate ka. Nagsimula ka mag-dehydrate, may hilo ka eh, delikado yun. Tsaka pagka na-dehydrate ka, kung minsan pwede ka pa ma-LBM, kung long ride yun, mahirap yun. Tapos kung talagang long ride, diba, kung dapat meron kayo laging dalang tubig. Hindi lang pag sobrang init talaga, hindi lang dapat kada stopover doon kayo iinom ng tubig. Kailangan at least every hour. Pag sobrang init talaga, okay na yung every hour. Huwag nyo na hintayin mag-stopover. Kung group ride yan, kahit kayo na lang yung huminto, umabol na lang kayo. Basta palagi magtutubig. Kasi papawisan. Pag pinawisan ka, pag mainit, pinawisan ka, parang yun yung purpose nun eh. Parang may cooling effect. Di ba pag natutuyo yung pawis mo, nanginginan, nagkakaroon siya ng parang ang lamig. Yun eh. Yun yung purpose ng pawis, para i-cool off yung katawan mo. So papasok dito yung yung damit. So pag mainit yung panahon, huwag kayong yung tawag dito, yung t-shirt tsaka shorts or sando. Huwag kayong magganon kasi unang-una, delikado yun. Pag natumba kayo, wala kayong gears. Alam natin mainit. Ngayon pa lang dapat sanay na tayo pagdating sa ganyan eh. Dapat kahit anong panahon, kompleto yung gears dapat palagi. Kasi ito lang yung example natin. Kita nyo yung sa mga mainit na lugar, yung Middle East. Di ba? Hindi naman sila konti yung tela eh. Mas marami pa nga yung tela, di ba? Kasi parang long sleeve, tapos may takip pa yung ulo, di ba? Minsan nga may takip pa yung mukha eh. Di ba, sa mga mainit na panahon? Kasi yun eh, yun nga yung cooling effect ng pawis. Dapat marami kang suot na tela para protection sa araw tsaka sa mainit na hangin. Dahil nga dun sa pawis na cooling effect. Kasi kung nakadiretso sa araw, kaya lang yung na naman yata yun yung Triumph, yung nakasabay natin na nakaraan dito din. Ayun, yung cooling effect nga, pag direct sunlight ka, hindi siya yung matutuyo sa hangin. Kasi sa init ng araw, matutuyo siya kagad. Mawawala yung parang cooling effect na pag natutuyo siya ng hanginan, malamig sa pakiramdam. Nawawala yung ganun. O kaya pag mainit yung hangin, matutuyo siya kagad. Kung walang takip, kung walang tela, wala yung purpose ng pawis. Kapag wala kang suot na mga tela, konti lang yung suot mong tela. Tapos kung pag-diretso sa balat mo, wala, nakasando ka, sunburn ka pa, masakit din yun. Pagka lumala yung sunburn, mahapdi talaga yun. So dagdag pa yun, di ba? Kaya kompleto. Tsaka di ba pagka mainit, kunya pupunta tayong beach, yung damit natin medyo yung medyo mas maluwag ng konti, mas komportable, hindi yung hapet. Sa pagmamotor, pamainit, hindi dapat ganun. Unang-una, yung gears natin dapat tight fit lahat yun. Hindi porke mainit, pagkasuot tayo ng naka-gears nga tayo, maluwag naman. Kasi
Dapat fit kasi hanginin yun, may wind drag yun. Tsaka pumapalo-palo pag hinahangin, di ba? Eh pagka ganun, nakaka-distract. Tapos pag kung sa helmet mo pa pumapalo, maingay pa yun. So may dagdag pa sa pagod mo yung pagka long ride tas palo ng palo yung damit mo. So dapat tama lang yung fit niya, hindi siya maluwag. Para sa comfort. Magsuot ka na malawag para hindi masyado mainit. Hindi dapat sa motor, dapat hindi ganun. Tapos huwag ka magsuot ng gears mo na kung may gears ka na leather. Wag yun yung suotin mo. Suotin mo yung may mga mesh yun. Yung mesh, yung pang summer na gears. Pati yung gloves. Tapos pag sobrang init na talaga, yung tipong pakiramdam mo nahihilo, kisimula ka na mahilo sa init. Tapos hindi na kinakaya ng tubig. Kaya alam mo, ito ginawa ko to dati nung nag-ride kami. Nagpunta kami ng Batangas. Sobrang init nun. Nung nag-stop over kami, binasa ko yung long sleeve ko sa loob. Binasa ko siya ng tubig para bumagsak kagad yung temperature ng katawan mo. Ano lang to pagka nahihilo-hilo ka na, malapit ka na mahilo. Sobrang init. Effective siya eh. Natutuyo rin naman siya kagad. Hindi yung gears yung damit lang sa loob. Sandali lang yun, wala pang isang oras tuyo na yun. Pag mainit talaga. So pag natuyo, basahin mo na lang ulit kung hindi pa na nag-improve yung pakiramdam mo. Aabot ka sa ganun pagka hindi mo na maintain yung intake mo ng tubig. Pwede ka naman mag-take nung meron yung mga powder na pang rehydrate. Pero pang na yun pang tawag dito, pang yung sobrang dehydrated ka na, yun na ita-take mo eh. Pero kung regular intake ng tubig, hindi ka magkakaproblema ng ganun basta-basta. Pero yan talaga pag sobrang init talaga. Pero kung sa atin, experience natin, hindi naman basta ma-maintain mo lang talaga yung tubig. Tapos kailangan talaga meron kang tubig sa motor mo. Kapag may group ride, parang mahiya ka uminto kasi hintayin ka. Pero kung mahiya, okay lang yun. May mga stopover naman kayo, maghihintayan naman doon. Kita-kita rin naman kayo kasi di naman palagi sabay kahit lalo na pag madami kayo. Minsan kami nakikita pa ako sa stopover sa stoplight eh. Yung iba na yung mga naka-adventure na may lagayan ng bote. Yun, di ba? Lang sila, tawag dito. Yung modular pagkahinto sa stoplight. Inom ng konti kasi minsan matagal yung countdown, di ba? So, pwede na yun. Nakainom ka na kaagad. Well, actually, kahit wala kang ride, kahit nasa bahay ka lang, dapat naman talaga uminom ka ng maraming tubig. 4 liters a day. Kung di ka sanay, mag-iinom ka na ng maraming tubig a day before ng long ride kung meron man or kung mainit. Well, actually kahit di mainit kailangan mo yun. Nakakabawas ng pagod kapag kompleto ka ng tubig. Hindi mo nakakabawas, mas matagal ka mapagod. Ayun, tapos yun nga, binabasa yung tubig. Binabasa yung t-shirt. Yun lang yung nagawa natin. Pero meron yung mga vest. Yung vest na meron siyang, ayun ko, may tubig ba yun or malamig lang siya. Pero tingin ko parang kaparehas lang yun ng konsepto ng cool fever. Alam niyo yun, yung para sa baby pagka nilalagnat, nilalagay sa ref. Tingin ko halos parehas ng konsepto yun. So suot mo siya para hindi ka mainitan pag sobrang init. Or bumili ka ng maraming cold fever, lagay mo sa mga bulsa ng jacket mo. Pero mabilis init siguro yun. Hindi pa natin na-try eh. Basta yung tubig pa lang yun sa buka natin, tsaka t-shirt eh. Pero may mga ganon, may mga vest na ganon. Tsaka may nakikita pa ako mga nagmamotor, pero hindi naman sa kalsada. Nakikita ko sa mga nag-trail. Yung, alam nyo yung pang pag nagka-camping ka, pag nag-trekking, yung may tubig na parang backpack, tapos may hose. Yun, magano'n kayo pag sobrang long ride talaga. Basta may tubig lang, yun lang naman pinaka-point natin. Inom lang ng tubig.
bago mag-ride, habang nagra-ride. Lagay mo sa damit mo pagka hindi na kaya. Tsaka pag yung ano, syempre motor mo, kapag alam mo luma na yung coolant tsaka ilangis, palta mo na kasi may epekto yung panahon sa motor natin eh. Tsaka pag traffic, alam ba, ganito, traffic, pipilitin mong magmabilis kasi sa hangin, wag, delikado yun. Kaya mo lang, yung tamang riding style mo lang, wag mo ipilit. Wag yung kalsada, pwede mong bilisan para yung hangin, di ba, mas malamig. Pero kung traffic, pipilitin mo, wag, kasi delikado yun. Ayun, yun lang naman. Yun lang yung mga alam natin. Yun lang yung ma-share ko sa inyo kasi hindi ko na ma-share sa inyo, hindi ko alam. Ano pa ba? Anong ginagawa natin pagka mainit? Yun lang eh. Light colored. Kung may option kayo, lahat ng gamit nyo, pantalon, ganyan, jacket, gloves, or pati helmet, sama na natin. Kung may option kayo na light colored, yung gagamitin nyo, yun yung gamitin nyo. Kasi yung itim, yung dark color na damit, maganda lang yung pagka nagsiswimming ka. Kasi pag itim na pagka dark na absorb niya yung araw, hindi siya tumatalbog. So hindi makakatulong yun para hindi ka ma-sunburn. Kasi nga pag tumama sa t-shirt, ano ba, naka-t-shirt ka, kung puti, tumama sa yung araw sa t-shirt mo, tatalbog yun eh. Pag puti, tatalbog siya papunta ron sa ibang part ng katawan mo. So makakadagdag mo sa sunburn. Pero pag sa ride, hindi mo naman wala ka namang issue sa sunburn kasi nga fully clothed ka naman. Naka-gloves ka pa nga eh. Tsaka pag light colored kasi dapat nga light colored yung gears eh. Tayo puro itim din eh. Kasi pag light colored yung gears, unang-una sa visibility, kitang-kita ka agad. So sana kahit pa paano may na-pick up kayo kahit na isa. Kasi marami tayo nakikita niyan yung lalo na yung mga katropa na na tawag dito, motorcycle taxi tsaka food delivery. Dami ako nakikita na post sa Facebook na na nahimatay, na heat stroke, yun, heat exhaustion. So yun, makakatulong yun yung bago ka umabot sa point na yun. Kung naagapan mo ng tubig yun, baka hindi pa yun tumuloy. So yun lang. So dito na rin tayo. Thank you ng matindi. Sana may na-pick up kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.